The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nagbahagi ng kanyang mga nakakakilabot na karanasan bilang isang Grab driver. Sa araw-araw nating pagbiyahe ay hindi natin namamalayan na may mga kababalaghan na palang nangyayari sa ating paligid. Ito ang karanasan ng karamihan sa ating mga Grab drivers na may iba't ibang mga personal na kwento na kanilang naranasan. Ako nga pala si Doming, isang Grab driver simula nung mag-pandemic. Bago pa lang ako sa pagmamaneho at ang unang kababalaghang karanasan ko ay nangyari nitong nakaraang taon lang. Doon ako napaniwala na totoo pala ang mga kwentong katatakutan sa aming mga drivers. Gabi ang biyahe kong iyon at balak kong umuwi matapos ang susunod kong pick-up. Saktong nagbaba ako ng pasahero sa medyo liblib na lugar sa Cavite, kaya nag-abang muna akong may makuha. At saktong tumunog ang aking cellphone na may nag-book na sa akin. Maria Cruz ang nakalagay na pangalan at magandang babae ang nakalagay sa profile na nag-book sa akin. Napansin kong medyo looban na ang bahay nito at maraming bahay na patay ang ilaw ang lugar dito. Nang makarating ako ay napansin kong nakaabang agad ito sa labas. Maganda ang bahay nila at bukas ang ilaw sa loob at labas nito. Naisip kong isa ito sa mga bagong bukas na subdivision, kaya hindi lahat ng bahay ay may nakatira. Tahimik siyang pumasok at nagpakilala bilang Fiona. Sinabi kong Maria ang nakabook sa akin, kaya di ko siya dapat isasakay. Ipinaliwanag niyang ang pangalan niya ay Maria Fiona at sinabi din niya ang lokasyon kung saan ang kanyang drop-off, kaya naniwala na ako sa kanya. Hindi ko naisip na hingan pa siya ng ID dahil nagmamadali na rin ako para makauwi ng maaga. Habang ako ay nagmamaneho ay napansin kong tahimik lang si Fiona, ngunit nakatingin lang ito ng diretsyo at mukha itong nag-aalala. Tinanong ko siya kung ang kanyang drop-off ba ay ang kanyang bahay at umoo naman nito. Halata sa kanyang mukha ang pagiging aligaga nito. Napansin kong ang daanan namin ay madilim at walang sasakyan na kasunod namin. Kakaiba ang itinurong daan ng aming app at napadpad kami sa liblib na daanan kung saan walang mga ilaw at puro puno ang paligid. Nakaramdam ako ng kakaiba, lalo nang bigla kaming masiraan. Biglang tumirik ang aming sasakyan, kaya huminto kami sa gitna ng kalsada. Lumabas muna ako para ayusin ang makina at napansin kong takot na takot ang itsura ni Fiona. Bigla itong sumigaw sa takot at paglingon ko ay halos atakihin ako sa puso sa kanyang itinuro. May mga hugis ng matang nanlilisik sa dilim na nakatitig sa amin. Agad-agad kong inayos ang makina at nagmadali pumasok para makaalis agad kami. Hindi ko na nalingon pa ang mga nakakatakot na mga nakatitig sa amin at pinatakbo agad ang sasakyan palayo. Noon lamang ako nakaranas ng ganon, kaya grabe ang takot ko. Naisip kong marahil yun ang napansin ni Fiona na sumusunod sa amin, kaya mukha itong nag-aalala. Napansin ko ding kumalma na ang itsura niya nang makalayo na kami at kinamusta ito. Ngunit ngumiti lang siya.
Habang nagmamaneho ay kumalma na rin ako, ngunit ako ay medyo nag-aalala dahil liblib pa din ang aming dinadaanang kalsada. Napansin kong mas looban pa ito kaysa sa iba kong napuntahan sa Cavite. Malubak na ang daan at parang hindi ito dinadaanan ng sasakyan. Maya-maya ay nakadaan na ulit kami sa maayos na kalsada at natanong ko na ang subdivision na bababaan ni Fiona. Isa rin itong tipo ng subdivision na hindi pa matao kaya ilang bahay pa lang ang nakatayo dito. Napansin kong nasa dulo pa ng subdivision ang pin ng bahay nila. Nagtaka ako dahil parang abandonado ang bahay na nasa dulo at walang ilaw sa labas at loob nito. Napansin ko din na ang labas ng bahay ay puno ng matataas na damo. Tila ba hindi ito naaasikaso? Doon ko naisip na baka kaya hindi maayos ang bahay na ito ay marahil sa walang nakatira dito. Tinanong ko si Fiona kung tama ba ang bahay na ito at kung dito ba siya nakatira. Nakangiti lang siya sa akin at sinabing binili niya ang bahay na ito 1 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na ipapaayos sana niya ito bago siya namatay. Napahinto ako at nanlamig ang aking buong katawan. Pagsilip ko sa kanya sa salamin ay biglang nagbago ang anyo nito at naging tila ba kaluluwa. Napasigaw ako sa takot at napansing nakangiti lang ang duguan nitong itsura sa salamin. Napadasal ako at napapikit sa takot. Nanginginig ako at hindi makagalaw. Kinakabahan akong dumilat at ayaw kong lingunin ang aking sasakyan. Tinapangan ko ang aking loob at inisip na kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Binuksan ko ang aking mga mata at wala na sa salamin ang kanyang mukha. Paglingon ko ay wala na si Fiona at wala itong bakas na naiwan. Agad-agad akong nagmaneho palayo at pauwi sa amin. Napansin kong may tumatawag na pala sa akin kaya agad kong sinagot ito. Nanlamig ako nang magpakilala bilang Maria Cruz ang tumawag at hindi ko daw ito naisakay. Sinabi kong may sinakay na akong Fiona at umiyak ang aking kausap. Ipinaliwanag niyang kambal niya si Fiona at siya ay si Maria Elena. Namatay daw ang kambal niya bago nito napagawa ang bahay na nabili niya. COVID daw ang kinamatay ng kanyang kambal. Pupuntahan daw ngayon sana ni Elena ang bahay para magtirik ng kandila dahil ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni Fiona. Sa di malamang dahilan ay nagloko daw ang kanyang cellphone habang nagbubuk ito kaya hindi niya napansin na nakabiyahe na ako palayo. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasang iyon dahil iyon ang unang beses sa ilan kong karanasan na nababalot ng kababalaghan. Matapos ng gabing iyon ay naging maingat na ako lalo. Ating tandaan na mag-iingat tayo sa pagbiyahe sa gabi at huwag basta magsakay ng hindi natin kilala. Matuto na tayo sa mga kababalaghang kwento ng Grab driver.